Alam niyo, mahirap mabuhay sa peace. Kaya kulang po yung naunawaan ng maraming claim dyan ng mga chapter verses about peace. Turo ng turo about peace. Hindi po nila maating yung sinasabi ko. Mahirap mabuhay sa totoong peace kaya nangangaral ka ng peace. At sinasabi mo, the Lord is my peace. Mahirap. Malibang matuto ka magtiwala sa Kanya ng 100%. At ang pagtitiwala sa Kanya, hindi lang bunga ng naintindihan mo yung nangyayari. Lalong-lalo na kung ang nangyayari, hindi mo naintindihan. Amen. Kaya ang prayer mo dyan, Lord, salamat po. Hindi ko po naintindihan to, hindi man lahat ng gusto ko ay nasunod, at mukhang hindi talaga nasusunod, but still I trust you. Amen. Amen. You are my hiding place. I will trust in you. And rather become weak, I will say, I am strong. Amen. Kaysa magsabing, ayoko na, hindi ko na ito kaya, ang sasabihin ko, I am more than conqueror, I am victorious. God is in me, with me, for me. Kahit lumakad ako sa tubig, hindi ako malulunod. Kahit dumaan ako sa apoy, hindi ako masusunod. Jesus is my shield. At wala kang bitterness sa puso, wala kang resentment. Alam nyo, maintindihan lang ng chat ang kasulatan pag ang Diyos Espiritu Santo nagturo sa iyo. Kaya nga sabi ni Jesus, I will send another teacher, the Holy Spirit, who will stand in my behalf, will take my place. Kapag punong-punuan ng Holy Spirit, madalang intindihin ang salita ng Diyos. May napansin mga bago nakarating kay tatay, napuspos ng Holy Spirit, ang bilis makaunawa, ang bilis lumago. Unlike yung mga nauna nun, tagal-tagal mo nang tinuturuan, 10 years, 15 years, nakanganga. Mga leader yon, pero hindi naintindihan sinasabi ko, ay yet simpleng-simple. Kasi hindi bumuka sa isip nila sa Espiritu Santo. Hindi sila puspos. At kadalasan, kahit mabigat sinasabi ng tatay, masakit, pero puno kayo ng kasiyahan kasi hindi nyo man naunawaan, pero Spirit nyo uma-agree na sa Diyos yun.